Isang isla ng kamatayan, isang lawang tutunaw sa balat mo at kalsadang nagiging bitag ng kamatayan sa isang araw na pamamasyal. At ang aking banyo pagkatapos kumain ng sushi mula sa gasolinahan. Maraming lugar sa mundo na isang maling galaw lang pwede kang mamatay. May mga panganib na halata habang ang iba ay madaling hindi mapansin. Kung trip mo ang Geography Adventure, pindutin ang subscribe. Kung hindi, papalitan ko ang latitude at longitude ng vibes. Bilang 23, isla ng kamatayan ng Britanya. Alam mo ba na ang UK ay nagkaroon ng sarili nitong Chernobyl? Parehong antas ng kaguluhan pero iba lang ang naging sanhi ng malawakang pagkawasak. Matatagpuan ang isla ng Grignard sa kanlurang baybay ng Scotland sa kalagitnaan ng Gerlock at Olipool. Walang nakatira o titira rito. Tinatawag ito ng mga lokal na Isla ng Kamatayan. Dati itong lugar na isinakripisyo na labis na pinsala ng tao, kaya halos isinantabi na ito magpakailanman. Sa pagkakataong ito, ang pinakamasama ay totoong pinakamasama. Noong 1941, nagkaroon ng magandang ideya ang UK. Subukan ang biological na sandata. Pinasimulan ng Operation Vegetarian, oo, yun talaga ang pangalan nito. Gusto ng mga opisyal ng sandatang magagamit laban sa mga Nazi. Simple at nakakatakot ang plano. Lagyan ng anthrax ang mga pakain sa baka na gawa sa linseed, ihulog ang mga ito sa kanayunan ng Alemanya at hayaang gawin ng food chain ang natitira. Walang mas matalinong estratehiya kundi gawing sandatang biolohikal ang pagkain ng baka. Ang isla ng Grignard ay binahan ng mga spore ng anthrax. Lahat ng mga hayop ay nawala agad. Samantala, milyon-milyong linseed cake na may anthrax ang niluto at handa ng ihulog. Sa huli, hindi na itinuloy ang Operation Vegetarian. Pero nanatili ang anthrax. Sa madaling salita, nagkaroon ng Scotland ng putik na ginawang sandata. Hindi tuluyang nalinis ang Grignard hanggang 1970. Kung tutuusin, ligtas na ito ngayon. Kung tutuusin. Pero sino ba talagang gustong sumubok nyon? Baka may tubig sa ilalim ng lupa, dyan na may sama ng loob. Mula pa 1970 ang isla ng kamatayan ay tila lakad lang sa parke kumpara sa ibang lugar sa ating paglalakbay. Bilang 22, Paris. Lungsod ng romansa, matutulis na tore at mga katakomb. Noong Oktubre ng 2024 bumangon ang mga zombie. Sige, hindi naman talaga, pero may mga bangkay na lumitaw mula sa lumang hukay ng quarry kung saan itinapon ng mga bangkay noong huling bahagi ng mga taong 1700 at unang bahagi ng mga taong 1800. Ilan lang sila sa tinatayang 5 hanggang 6 na milyong nakalibing sa ilalim ng lungsod. Walang mas romantikong bakasyon kaysa sa isang mass grave sa ilalim ng iyong mga paa. May karatula pang nagsasabing huminto, Imperyo ng Kamatayan, siguro sa Pranses. 550,000 katao pa rin ang bumibisita sa mga catacombs bawat taon, pero may humigit kumulang 186 na milya ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod. Isang maliit na bahagi lang ang bukas para sa publiko. Gusto mo bang galugarin yan? Huwag umasa sa cellphone signal, may mga taong nawawala sa ilalim. Tulad ng 2 binatilyo na nawala ng 3 araw noong 2017. Mukha pa rin bang masaya? Kahit nasa catacombs ka, nasa Paris ka pa rin. Subukan mo ang isang kabundukang baka hindi mo pa narinig. Bilang 21, misteryosong kabundukan. Mga bundok ng Papua New Guinea. Hindi man yon ang pangunahing kilala rito, pero ang Star Mountain sa Hilagang Kanluran ay kabilang sa mga pinakadikilalang kabundukan sa mundo, mga introvert na bundok. Naniniwala ang mga siyentipiko na may mga hindi pa natutuklasang halaman at hayop doon, parang loot box ng kalikasan na di pa nabubuksan. Pero may problema. Noong 1959, sinubukan ng isang Dutch na grupo na mag-eksplora. Ngunit nagkaproblema sila, naparalisa ng taas ang kanilang mga helikopter at isa pa ay bumagsak. Naabot nila ang tuktok ng Pungkak Mandala, ngunit matapos ang aksidente, umatras sila sa pagmamapa ng natitirang lugar. Sino ba ang makakasisisi sa kanila? May isa pang balakid sa mga taga-suri, panahon. Walang opisyal na istasyon dito, pero ayon sa siyentipikong obserbasyon, isa ito sa mga pinakamaulan na lugar sa mundo. Mahigit 363 pulgada ng ulan kada taon. Sa madaling salita, palaging may landslide at payong. Kung pupunta ka, mainam kumuha ng lokal na gabay dahil kakaunti ang karatula at ang pinakamalapit na bayan, ang Wamena, ay 90 kilometro ang layo. Nakita na natin ang isla ng kamatayan sa Scotland, ang imperyo ng mga buto sa ilalim ng Paris, at ang mahiwagang bundok ng Papua New Guinea na kayang labanan ang mga helicopter. Sige, balik tayo sa Danger Tour. Walang mas masaya kaysa sa mga lugar na sadyang ginawa para patayin ka sa mas malikaing paraan.
Bilang 20 ito ay isang blue hole. Sandali lang bago ka sumigaw ng cannonball. Mga sinkhole ito na may tubig, mas malalim, mas delikado at mas malayo sa tulong. Ang pinakamalalim ay ang Tamjop Blue Hole sa Chetumal Bay na may lalim na 1,380 talampakan. Hindi lahat ay masama dahil may mga kayamanang matatagpuan dito. Kadalasan, nabuo ang mga ito 20,000 taon na ang nakaraan noong mababa pa ang level ng dagat dahil sa mga glacier. Talagang mga gumuhulang na kuweba ang mga ito, kaya punong-puno ng kakaibang mga fossil. Para itong time capsule ng kalikasan, pero mas mahirap buksan. Pero ang sumisid dito, para kang humingi ng gulo. Hindi lang mahulaan ang agos sa blue holes. Sa kalaliman, may patong ng hydrogen sulfide, ang isa sa pinakamasamang gas. Mabaho ito, walang kulay, nakakalason, nakakaagnas at madaling magliyab. Pag lumalim ka pa, di ka na makakahanap ng oxygen. Kung bilyonaryo ka na maraming laruan, magdala ka na lang ng submarine. Noong 2011 pinondohan ni Richard Branson ang pagsisid gamit ang submersible sa Great Blue Hole ng Belize kasama ang 3 tao. Kung wala kang access sa resources, huwag mo na subukan. Bilang 11. Kahit ang pinakamalalim na blue holes ay hindi maihahambing sa Mariana Trench. Napakalawak nito, umabot na higit 1,580 milya. Pero ang lalim nito ang dahilan kung bakit ito kilala sa buong mundo. Ang Challenger Deep ay may lalim na 6.8 milya mas malalim kaysa taas ng Everest. Parang binaligtad ng mundo ang bundok nito at nilubog sa dagat. Hindi pa nadiskubre ang Mariana Trench hanggang 1870 nang maghulog ng lubid panukat ng lalim ang HMS Challenger. Nagsimula ang tunay na eksplorasyon noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Noong 1951 sinukat ng survey ship na Challenger 2 ang pinakamalalim na bahagi. Matapos ang 10 taon, naisip ng iba na masaya pala yon. Si oceanographer na Swiss na si Jacques Piccard at si Teniente Don Walsh ng US Navy ay bumaba ng 5 oras hanggang sa ibabaw ng sahig ng dagat. Mukhang hindi sapat para sa kanila ang lokal na swimming pool. Walang sikat ng araw sa ilalim. Pero may buhay dun, kumikislap sa dilim, parang sariling neon signs ng trench. Noong 2012, naging ikatlong tao si James Cameron, direktor ng Titanic, na makarating sa pinakailalim sa pinakasikat na ekspedisyon. Hindi niya nakita si Jack, ngunit nadiskubre niya ang kakaibang ekosistema. Umaasa ang mga siyentipiko na magpapatunay ito na posible ang buhay sa nag-iilong buwan gaya ng Europa. Kung gusto nila ng kakaibang buhay, pwede nilang silipin likod ng Refco. Dahil sa dilim, bangungot ang makarating sa ilalim. At sa higit 5,500 pounds kada square inch, 377 na beses ang presyon kumpara sa antas ng dagat, ang pinakamaliit na pagkakamali ay hindi lang basta abala. Ibig sabihin, nagguluntayo ka para sa pinakamabilis na implosion demo sa mundo. Kaya matagal pa mananatiling hindi pa na-explora ang Mariana Trench. Hindi misteryo ang pumipigil sa mga tao na pumunta ron. Parang isang industrial grade trash compactor ang lugar na yon na naghihintay ng mga voluntaryong ayaw na sa liwanag ng araw. Na yon mula sa dagat hanggang bubong ng mundo. Bilang 18. Delikado nang umakyat sa bundok Everest, ngunit may ruta pang mas mapanganib. Ang Khumbu Icefall sa panig ng Nepal. Karaniwan, mabagal ang galaw ng glacier, hindi dito. Ang glacier na ito ay dumudulas ng 3 hanggang 4 na talampakan bawat araw pababa sa Everest. Paalala ito sa umaakyat na gumagalaw ang bundok kahit handa sila o hindi. Pwedeng tawirin ng mga umaakyat ang icefall pero mas mabuting magpakabampira muna sila. Pinakaligtas ito bago mag-umaga. Pinapabagal ng lamig ang glacier kaya ang madaling araw ay hindi lang tungkol sa tanawin kundi para hindi ka madaganan. At ang mga bitak sa yelo napakasamang ideya. Walang pumupunta roon maliban kung may ililigtas dahil laging delikado doon. Iwasan mo man lahat ng panganib na ito, may tinatago pa rin ang Everest. Pagguho ng niebe. Noong 2014, isa sa mga ito ang pumatay sa 16 na Nepalese na umaakyat at nasugatan pa ang siyam. Mula 1,953 hanggang 2,1644 na umaakyat ang nawala sa ganitong paraan. Sa Everest, hindi lang ito nakaamba sa ibabaw mo. Minsan, sa iyo pa ito bumabagsak. Sige, dagdagan pa ang init na yon. Numero 17. Tingnan mo ang mapa ng mga kalsada sa Rusya at makakakita ka ng kakaiba. Walang kalsada sa Kamchatka Peninsula. Talagang nakakatawa. Sa loob ng maraming siglo, sabik ang Rusya sa mainit-init na daungan.
Yung may madaling akses sa karagatan ng mundo nang walang humaharang. At heto ang Kamchatka, parang kumakaway sa Pasipiko pero wala namang kalsadang papasok o palabas. May daungan ang Kamchatka, ang Petropavlovsk-Kamchatsky sa timog silangang dulo nito. Magandang balita, hindi ito nagyayelo tuwing taglamig. Masama lang, walang kalsada o tren papuntang ibang bahagi ng Rusya. Kaya kung pag-uusapan ang mga lugar ng pagbaba ng kargamento, parang driveway na walang bahay. At yon ay dahil sa mas malalalim na dahilan. Lumayo tayo para makita ang paligid ng karagatang Pasipiko. Oo, yan ang Ring of Fire. Ito ay 25,000 milya ang haba, 310 milya ang lapad at palaging galit. Dito nagaganap ang pinakamalalakas na lindol at 4 na pinakamalalaking pagsabog ng bulkan mula noong huling panahon ng yelo. Ito ang pinakamapanganib na mood ring sa mundo. Kamchatka Peninsula naman, nasa mismong ibabaw nito. Ito ang barbecue ni Inang Kalikasan na ayaw mong puntahan. Dito makikikita ang isa sa pinakamakakapal na kumpol ng aktibong bulkan sa mundo. Ayon sa NASA ay may 29 dito kaya madalas ang maliliit na pagsabog at pag-agos ng lava. Parang sila na antayan ng panahon. Sige, subukan mong magtayo ng kalsada dito. At kung masama na yan pakinggan, hintayin mo pa. Narinig mo na ba ang salitang fumarole? Ito ay butas na naglalabas ng gas mula sa bulkan kasama ang buong propa. Carbon dioxide, sulfur dioxide, lahat ng yan. Para sa konteksto, ang sulfur dioxide ay pangunahing gas sa Venus at hindi ito ang huling beses mababanggit ang masamang kambal ng daigdig dito. Ang unang mabilisang pakikipagsapalaran pangunahing pagsisiyasat ay naganap noong 1755 nang inilatala ni Stepan Krasheninnikov ang paglalarawan niya ng Kamchatka. Sa ngayon, ang Russian Academy of Sciences ang namamahala sa pagmamanman, kaya maraming siyentipiko ang naka-assign magbantay sa 29 na bulkan sa gitna ng kawalan. Noong Agosto 2025, sumabog ang bulkan ng Krasheninnikov na ipinangalan kay Stepan Krasheninnikov, ang unang tagapagsyasat ng Kamchatka sa unang pagkakataon sa loob ng 600 taon. Walang katulad ang pagbabalik matapos ang 6 na siglo ng pananahimik, bilang 16 ang huling hangganan. Si Wolf Vishniak ay naghanap ng buhay sa mga tuyong lambak ng Antarctica at natagpuan niya ito. Hindi ito mga penguin. Nakatuklas siya ng mikroorganismo sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo. Hindi pala ganoon kawalang buhay ang nagyayelong tundra daya ng itsura nito. Dahil dito, mas naging kapanipaniwala ang buhay sa Mars. Pero noong Disyembre 10, 1973, natigil ang kanyang pantatala. Habang nagtatrabaho siya sa tamang lugar, nadulas siya at nahulog sa isang bitak habang sinusubukang kunin ang kagamitan. Matapos niyang patunay ang buhay ang Antarctica, inangkin naman ng kontinente ang kanyang buhay. Si Vishniak ay explorer na isinugal lahat para sa kaalaman, ngunit tadhana ang nagwagi. Nakakagulat, kabilang sa pinakanapag-aralan sa kontinente, ang mga tuyong lambak ng Antarctica sa kanlurang gilid ng McMurdo Sound. Simple lang ang dahilan. Halos walang yelo, kaya't ito ang pangunahing lugar para sa mga permanenteng base gaya ng McMurdo Station ng Amerika at Scott Base ng New Zealand na parang beachfront property ng Antarctica. Pero hindi ibig sabihin na madali ang buhay sa mga tuyong lambak kahit may mga permanenteng base doon. Ito ang pinakamalamig at pinakatuyong disyerto sa mundo, mas tuyo pa kaysa Sahara na tumatanggap lang ng halos 4 pulgadang ulan bawat taon. Sa madaling salita, mas disyerto pa ang Antarctica kaysa sa mga disyerto. Pero hindi lang ito ang matinding kondisyon. Ang lugar na ito ay pamalit sa Mars. Binabayo ng ultraviolet radiation ang mga lambak dito dahil sa kakaibang siklo ng araw sa Antarctica. 6 na buwang kadiliman, 6 na buwang walang tigil na liwanag. Swak para sa timeshare ng vampira. At kahit nakaunti lang ang yelo dito, hindi ka pa rin ligtas. Ang yelo dito ay nagbabalik ng UV diretso sa iyo. Hindi lang sunburn ang dala ng Antarctica, pati ang iyong DNA ay tinatarget. Pinalala pa ng mga tao ang lugar na ito. Mula noong dekada 30, nagdulot ng butas sa ozone ng Antarctica ang refrigerator at hairspray. Unti-unti nang gumabalik ang ozone at inaasang magiging normal na ito sa 2040 sa karamihan ng mundo. Ang Antarctica ay magkakaroon ng mas huling pagbangon sa 2066. Hanggang sa panahong iyon, lahat ng pupunta sa timog ay kailangang harapin ang UV exposure at iba pa. Dito, kung walang suporta, hindi lang mahirap mabuhay. Hindi ito pwede. Ngayon, nakita natin ang mga blue hole na puno ng nakamamatay na gas, ang Mariana Trench na tinatawag na pandurog ng basura ng mundo, at ang Everest Icefall na parang Russian roulette ng kalikasan bawat umaga.
Handa ka na ba sa panganib? Magaling dahil hindi na uubos ang masasamang ideya sa mundo. Bilang 15, punta tayo sa Danakil Depression ng Ethiopia. Matatagpuan mo rito ang dating pinakakakaibang bayan sa mundo, ang Dalol, na ipinangalan sa isang lokal na bulkan. May mga Italyano at Amerikanong kumpanya na nagbina dito noon, pero pagsapit ng dekada 60 ay iniwan na ito. Bakit? Mukhang hindi pang matagalan ang pamumuhay sa ibabaw ng impyerno. Kung freezer ang Antarctica, pugo naman ang Dalol. Ito ang pinakamainit na lugar sa mundo sa buong taon, 420 talampakan sa ibaba ng sea level sa tropical na latitude. Ang karaniwang temperatura ay nasa paligid ng 74 degrees Fahrenheit at umabot pa hanggang 118. Sa madaling salita, parang nakatira ka sa loob ng oven na nakatakda sa pagsunog. Ngayon, may kalsada na sa Dalol, malaking pagbabago kumpara sa dati na 2 araw na biyahe ng kamelyo. Maraming mahalagang yaman dito gaya ng asupre, pero dapat mag-ingat sa pagnenegosyo. Maliban sa init, makikilala rin ng mga bisita ang mga fumarole mula Kamchatka. Naglalabas sila ng sulfur dioxide at hydrogen sulfide, kaya nagmumuhang parang Venus ulit ang lugar na ito. Isang kapaligiran na bihira lang pasukin ng tao. Tuloy tayo sa bilang 14, ang paggalugad sa Amazon ay isa sa mga pinakamatitinding pagsubok. Halos hindi nakayanan ng teddy bear enthusiast at dating US Pangulong Theodore Roosevelt. Kahit siya, hindi nalibot lahat. Malalaking bahagi ng kagubatan ay di pa rin napupuntahan, lalo na mawawalang balak mamatay. Dito pumapasok ang Valle do Javari. Ipinagbabawal ng pamahalaan ng Brazil ang pagpasok ng karamihan ng mga tao dahil may mabigat silang dahilan. Kasing laki ito ng Maine at halos hindi pa nagagalugad. Walang ideya ang mga siyentipiko kung anong nabubuhay doon, parang Jurassic Park pero walang gift shop. Yung mga nagtangka mag-exploit doon ay nagulat ng mapanganib na engkwentro sa mga tribong wala pang pakikipag-ugnayan sa labas na mundo. Yung klase ng tao na unang nagpapakawala ng mga palasong may lason at hindi na nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap. Umatras na karamihan, nakuha nila ang mensahe. Dahil walang ekspedisyon, mukhang mananatiling hindi pa nagagalugad ang bahaging ito ng kagubatan. Para nilagyan na ng kalikasan ng karatulang, huwag istorbuhin ang reyong ito. Bilang 13, hilagang Greenland ice sheet. Ang paglalayag sa Cape of Good Hope ay may halong biyaya at pagsubok. Magandang balita, pinayagan nitong makarating ang mga Europeo sa Asya na hindi na dumadaan sa mga tagapamagitan ng Silk Road. Masamang balita, mahaba ang ruta, madalas ang bagyo at puno ng libu-libong mga barkong lumubog. Ganito ang progreso noong ika-15 siglo. Kailangan ng Europa ng bagong ruta. Dito pumasok ang Northwest Passage. Walang nakalutas nito hanggang dumating ang Norwegong manlalakbay na si Roald Amundsen na inabot ng 3 taon mula 1900 at 3 hanggang 1906. Mas madali na ngayon dahil sa umiinit na dagat dulot ng pagbabago ng klima at mga icebreaker, pero hindi pa rin kasama sa ruta ang hilagang Greenland. Hindi ko maisip kung bakit. Hindi na nakakagulat, halos lahat ng 57,000 tao sa Greenland ay nanginirahan sa timog kanlurang baybayin malapit sa kabisera, Nuuk. Sa Hilaga Kenop, isang bayan na may humigit kumulang 571 katao, ay mas marami pa ang mga husky kaysa sa mga tao. Bukod sa US Space Base at ilang mananaliksik, wala nang nag-aabala. At may magandang dahilan. Umaabot sa negatibong 58 degrees Fahrenheit ang lamig tuwing taglamig. May sapat itong yelo para tumaas ang dagat ng 24 na talampakan, pero mas mababa pa sa 1 pulgada ng ulan o nyebe ang natatanggap nito taon-taon. Sa madaling salita, giniginaw ka, napapalibutan ng yelo at tubig, pero halos mamatay ka pa rin sa uhaw habang paulit-ulit kang tinatamaan ng UV rays mula sa araw. May mga tao talagang gusto ng hamon. Si Robert Perry ang unang manlalakbay na nakarating doon at pinangalanan itong Perryland, mapagkumbaba. Hiniraman niya ang mga paraan ng mga Inuit para mabuhay, nagtayo ng mga igloo at nagmaneho ng sled na hinihila ng aso sa yelo habang hinahabol ang tunay na hilagang polo. Dahil sa kanyang pagsisikap, nagkaroon ng pag-angkin ng US na ipinagpalit nito sa mas mainit na lugar, ang Virgin Islands. Hindi mo siya masisisi. Sumunod si Knud Rasmussen, Danish na manlalakbay, pero ang hilagang Greenland ay halos di pa rin marating. At kung nagtataka ka, oo, tinatamaan din ng UV ang hilagang bahagi ng Greenland tulad ng sa Antarctica. Hindi lumulubog ang araw tuwing tag-init at ibinabalik ng yelo ang radiation sa iyo. Baka magbago pa yan dahil sa rare earth. Pero ngayon, ang pinakahanda lang na profesional ang nabubuhay dito. Ang iba, sunog.
bilang 12 asidong lawa ng Aprika. Sa Tanzania, may isang lawa na parang hinango mismo mula sa Biblia. Seryoso, may parts na kumikisla parang dugong pula. Dahil ito sa mga microbiome na naliligo sa maalat at alkalinang tubig nito, umaabot sa higit 10 ang pH scale nito. Kasing tapang ng industrial cleaner iyon. Ang mga hayop na namamatay sa o malapit sa lawa ay nagiging kalsipikadong mumya, parang natural na taxidermy shop. Balak mong ilublob daliri mo sa delikadong tubig? Congrats, may chemical burns ka na. At yan pa lang ang simula. Parang hindi pa sapat ang alkalinity, ang lake natron ay umaabot pa ng hanggang 100 at 40 degrees Fahrenheit ang init ayon sa mga nerdonot ng NASA. May ilang lugar para magkampo sa malapit pero walang permanenteng base gaya ng sa Antarctica. Sa madaling salita, pwede mo itong bisitahin kung gusto mo ng bakasyong may chemical na paso at heat stroke. Marami pa tayong aasahan. Akala mo masama na ang mga lugar na to? Hintayin mo lang, may mga lugar na tiyak na kamatayan o mahaba-habang pakikisalamuha sa legal na sistemang dulot. Bilang 11, gumawa ka ng listahan ng mga pinakamapanganib na lugar sa mundo, siguradong kasama ang Chernobyl. Ito ang perpektong resipe para sa isang sakuna. Simulan natin sa pinakamasamang meltdown sa kasaysayan. Magdagdag ng 11 milyang exclusion zone haluan ng radiation na 400 beses kaysa sa Hiroshima at hayaang manatili ng 20,000 taon, walang mapapakinabangan. Bonus na hakbang, lumikas ng 300,000 katao magdamag at iwan ang hindi pa tiyak ang bilang ng mga namatay. Bumaba na ang radiation sa Chernobyl kaya naging atraksyon ito sa turista. Pwede kang bumisita basta't hindi magtatagal. Kailangan mo ng lisensyadong gabay. Totoong trabaho ito. May mga lugar pa ring bawal puntahan maliban kung gusto mong magliwanag sa dilim. Kasama rito ang dating lugar ng reaktor at basement ng ospital. Doon itinapon ng mga rumespant ang kanilang kontaminadong gamit at damit. Pinakamasamang lost and found sa mundo. Ngayon, bumisita kami sa isang bayan na nagpapatunay na masamang urban planning ang tumira sa isang pugon, isang reyon, kung saan tinatanggap ang mga manlalakbay gamit ang mga palasong may lason imbes na pakikipagkamay, at sa Hilagang Greenland kung saan pati ang mga aso ay nagtataka kung bakit ka dumating. Nasa top 10 na tayo at papunta na tayo sa impyerno. Numero 10. Sa Pamukkale, Turkey, matatagpuan mo ang mga labi ng isang sinaunang Griegong templo at isang batong tarangkahan na tinawag noon ng mga lokal na tarangkahan ng Hades. Tama sila, walang mga demonyo ron pero may mas masahol pa. Isang bitak sa lupa ang naglalabas ng carbon dioxide na umaabot sa 53% ang antas. Noong 2013 nakita ng mga arkeologo na may mga ibon na namamatay habang lumilipad dahil sa sobrang lapit. Impyerno sa lupa na may ebidensya, binuksan pa ng Turkey sa mga turista noong 2022. Pinakamasaya ang bakasyon kapag nilalandi mo ang panganib ng carbon dioxide poisoning. Sundin ang mga patakaran at panatilihin ang distansya para makauwi ka ng may litrato. Hindi ka susunod, tapos na ang laro mo. Bilang Siam, may maliit na tuldok ng lupa sa Indian Ocean. 5 milya ang haba, 4.5 milya ang lapad, at 23 parisukat na milya ang sukat nito. Ano ang nandyan? Ayaw mong malaman. Ang hukbong dagat ng India ay laging nagbabantay, hindi para sa kayamanan kundi para ilayo ang mga tagalabas. Hindi ito isang lugar para sa turista. Isa ito sa mga huling tunay na ilang na lugar sa mundo kasama ang mga tao na talagang hindi interesado na makilala ka. Dito lang nakatira ang tribong mula panahon ng bato na hindi tumatanggap ng bisita. Noong 2018, sinubukan ni Amerikanong misyonaryo John Chow na hikayatin silang magpalit ng relihiyon at hindi sila natuwa. 2 Indian namang inisda ang napalapit noong 2006 at sinapit din nila ang parehong kapalaran. Aral ng kwento, napakahigpit ng patakaran ng isla na ito, bawal ang bisita. Pero hindi yun pumipigil sa mga tao. Noong Marso 2025, dumating dito ang isang Amerikanong mahilig sa pakikipagsapalaran na may dalang Diet Coke at niyog. Sa hindi malamang dahilan, nakalayo siya nang hindi nasaktan. Pinalaya siya ng tribo pero hindi ng mga otoridad ng India. Inaresto siya agad pagkatapos at malamang ang Diet Coke ang naging dahilan. Numero 8, Isla ng Bouvet. Sa daan papuntang Antarctica, may isang isla na kontrolado ng Norwega. Bigyang diin ang salitang technical. Ito ang pinakahiwalay na isla sa mundo. Gaano kahiwalay? Mga 1,100 milya hilaga ng Queen Maud Land ng Antarctica o ayon sa NASA, 1,000 milya mula sa gitna ng kawalan.
Hindi ito magandang slogan para sa turismo. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay Tristan de Cunha na may 238 katao. Mga 1,400 milya hilagang kanluran lang. Ang pinakamalapit na mainland South Africa, halos 1,600 milya ang layo. Sabihin na lang natin na kung may mangyaring masama dito, walang darating na magliligtas. Hindi rin kayo makakarating dito, walang ligtas na daungan o paliparan ng isla. Hindi ito liblib na bakasyunan, kundi parang di ka makakatakas. Ano bang mapapala mo sa pagpunta dito? Malamang, kaso lang ang abutin mo. Ginawang nature reserve ng gobyerno ng Norway ang lugar. Ano nga bang makukuha mo dito? Hindi mo pa maipagyayabang sa Instagram ang biyahe mo. Pangpito, noong 2008 nagbabala ang US Geological Survey na may 80,000 katao na nakatira sa zona ng pagsabog ng isang napakakapritsong bulkan, ang Bundok Rainier. Hindi pa sumasabog pero tingin ng siyentipiko ay malapit na. Hindi nito napigilan ang mga tao. Mula 1,950 hanggang 2,018, humigit kumulang 440,000 katao ang nagtangkang akyatin nito. 84 ang hindi nakabalik, kasamang 11 na namatay sa isang pagguho ng nyebe noong 1,981. Ang mga glacier ng Rainier ay may mga kuweba ng yelo na sumasalamin sa araw, parang lagusan ng Bahagare. Mahiwaga, di ba? Pero maalala mong nasa loob ito ng aktibong bulkan. Dahil sa global warming, mabilis natutunaw ang glacier ng Rainier, kaya posibleng bigla ang pagguho. Ngayon, tahasan ng pinapayo ng Park Service na lumayo ang mga tao. Hindi lang yelo ang bumabagsak, nag-iipon din ng mga naipong carbon dioxide ang mga kuweba, gaya ng Gate of Death sa Turkey. Pero masyadong malalim ang mga ito para sa kahit anong teknik ng pagpigil hininga. Tanging mga siyentipikong may espesyal na kagamitan at 20 minutong oxygen lang ang pinapayagang bumisita at kailangan pa rin ng pahintulot. Kahit gaano kasama pakinggan ang tungkol sa Rainier, simula pa lang yon. Hindi lang delikado ang mga sumusunod na lugar. Ang pagpunta doon ay para ka na ring sumusulat ng sarili mong obituaryo. Numero 6, pirang parang Venus ng Pransya. May sarili ang Pransya na bersyon ng Chernobyl at sa ilang paraan, mas malala pa ito. At least ang Chernobyl ay may mga babalang palatandaan. Sa Zone Rouge sa Hilagan Silangang Pransya, kung pumasok ka roon ng walang gabay, hindi mo alam kung ano ang maapakan mo hanggang huli na. Pinakakakaiba, hindi ito liblib na tiwangwang na lugar. Nasa gitna ng Europa at isang siglo noon, puno ito ng baryo. Sumunod ang unang digmaang pandigdig, 4 na taon ng labanan sa Trinsera, milyon-milyong namatay at ilang milya lang ang inusad ng labanan. Hindi pa rin nakabawi ang lupa at mga baryo. Ang pulang zona ay sumasaklaw ng mahigit 460 na milya kwadrado. Nasa paligid ito ng Verdun, ang sentro ng madugong labanan noong 1916. Bakit delikado pa rin ito ngayon? Isipin mo, 1 bilyong artillery shell ang pinaputok noong unang digmaang pandigdig at mga 30% dito ay hindi sumabog. Malalaking bahagi ng Pransya at Belgium ay tila biglang naging mga lugar na puno ng nakatagong mina. Bawat taon, 900 toneladang mga hindi pa sumabog na pampasabog ang nahuhukay sa tinatawag na iron harvest. At kung nagtataka ka, oo, higit 600 manggagawa na ang namatay sa paglilinis ng mga iyon. At hindi pa yon ang pinakamasama. Ang Western Front ay nilason din ng mga sandatang chemical, mustard gas, phosgene at iba pa. Naranasan ni Hitler ito noong unang digmaang pandaigdig at dahil sa trauma, tumanggi siyang gamitin ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pinapakita lang yan kung gaano kasama ang nangyari. May bahagi ng red zone na sobrang kontaminado ng chemical kaya inihahambing ito sa ibabaw ng Venus. Tumigil na ang putukan mahigit 1 siglo na pero may mga lugar na di pa rin ligtas kahit 7 siglo pa ang lumipas. Ito na ra ang pinakamapanganib na hiking trail sa mundo. At mula sa hiking trail ng kamatayan, sunod naman ang bersyon nito sa kalsada, pang-5, ang North Jugas Road ng Bolivia. Wala namang masama sa pangalan. 40 milya lang ito mula La Paz papuntang Amazon. Madali lang, di ba? Maliban lang, nasa halos 12,000 talampakan ang taas ng La Paz. Bumababa ang kalsada ng 2,000 talampakan kada liko, may 200 matutulis na liko, laging may hamog, pagguho ng bato at walang harang sa gilid. Isang maling galaw lang at hindi na kotse ang kotse mo. Laruan na ito ng grabidad. Siguro alam mo na ang nangyayari rito. Hanggang 1,000 naraan 74 mga 300 katao ang namamatay taon-taon sa kalsadang ito. Parang bumabagsak ang isang eroplano bawat taon. Medyo gumanda na ang kalagayan pero hindi naman masyado.
Noong 1978, 18, 18 siklista ang dumiretso sa kapahamakan. At noong 2011 lang, 42 buhay ang nawala. Tinatawag ito ng mga turista na daang kamatayan. Para sa kalsada, normal lang na Martes yon. Pang-apat, sa kabilang panig ng kontinente ay may isa pang isla na laging binabantayan ng mga barko ng hukbong dagat. Walang anthrax, walang tribong naghahagis ng sibat, pero may mas malala pa. Ang Isla da Camada Grande ng Brazil, mas kilala bilang Snake Island. 21 milya lang ito mula sa Sao Paulo. Dati itong bahagi ng mainland, pero nahiwalay ng tumaas ang tubig dagat. Siguro hindi naman masama. Paano yung mga malas na natrap doon? Libo-libong makamandag na golden lancehead na ahas. Dito lang sila matatagpuan, kaya naman ang palayaw ng isla ay tapat at direkta, Snake Island. Ang Snake Island ay may sukat lamang na 106 acres at buti na lang ipinagbabawal itong puntahan. Ito ay para maprotektahan ang mga ahas at, mas mahalaga, ikaw. Ang golden lanceheads ay isa sa pinakanakamamatay na ahas sa mundo. Walang naitalang pagkakagat ng tao dahil walang pumupunta roon. Ayon sa mga lokal, may ahas daw sa bawat metro kwadrado. Baka pinalalaki lang ito, pero sino ba ang magbibilang? Nakita na natin ang isang gate na pumapatay ng mga ibon habang lumilipad, isang kalsada kung saan laging nananalo ang gravity, at isang isla na sobrang dami ng ahas na pati si Indiana Jones ay magiging ermitanyo. Ngayon, oras na para sa tatlong pinakamapanganib na lugar. Panghatlo, ang pinakamadilim na kuweba. Hindi mo akalain na top 3 magsisimula sa Georgia, di ba? Yung bansa, hindi yung estado. Ang Krubera ang pinakamalalim na kilalang kuweba sa dating bansang Soviet. Halos 7,200 talampakan ang lalim nito. Halos walang nakakarating sa pinakailalim nito. Tinatawag nila itong Everest ng mga kuweba, pero di tulad ng Everest, wala pang nagtanim ng watawat sa pinakailalim nito. Parang sa tuktok pero pabaligtad. Ang problema, sobrang lupit ng presyon ng hangin na napapatigil nito ang mga ekspedisyon. At bago mo paharapin ang halos 10 milyang mga kuweba, mga lagusang walang labasan at mga likulikong daan na parang ginawa para sirain ang araw mo habang buhay, ang Krubera mismo ay hindi pa kumitil lang buhay, pero ang mas malawak na Arabica Massif ay mayroon na. Noong 2020, si Kaver Sergei Kozev ay nahulog sa kalapit na kuweba ng Verjovkina, naipit at namatay dahil sa hypothermia. Hindi naging madali ang pagkuha sa kanya. Inabot ng mahigit 100 tao ang isang buong taon para matapos ito. Biglang may katuturan kung bakit hindi narating ang ilalim ng Krubera. At least, ipinapakita ng mga kuweba ang panganib nila. Sa ibang lugar, mas palihim sila. Pangalawa, ang Ukraine ay may Chernobyl. At ang kaibigang Soviet nito, ang Kyrgyzstan, ay ayaw magpahuli sa kasyahang radioactive. Kilalanin si Milusu. Hindi tulad ng Chernobyl o Red Zone ng France, hindi ito exclusion zone, kundi isang bayan ng minahan, kaya mas lumalala ang sitwasyon. Mga 26,000 katao pa rin ang naninirahan dito noong 2021. Ang kanilang pinakamabisang depensa, kahirapan. Talagang umalis ang may kayang umalis. Ang lahat ng natitira naiipit sa mga epekto. Mula dekada 40 hanggang dekada 60, ang Milusu ay nadmina at nagproseso ng mahigit 10,000 tonelada ng uranium. Ang mahalagang materyales ang nagpagana sa mga reaktor at bombang atomika ng Soviet. Ang mga natira, tipikal na pamamalakad ng Soviet. 23 tapunan ng basura ang iniwang nakatambak sa isang hindi matatag na burol na nasa itaas lang ng bayan. Maaaring lasunin ng pagguho ng lupa ang lahat, at kahit gaano ito kasama, may mas malala pa. Noong ika-18 ng Abril, 1958 pumutok ang Milusu Tailings Dam, nagbuhos ng 600,000 kubikong metro ng radioactive na basura sa ilog. Hindi pa doon natapos ang sakuna. Noong 1974 gumuho ang lupa at humarang sa ilog na nagdulot ng pag-apaw papunta sa isa pang imbakan ng basura. Sa kasalukuyan, ang Milusu ay isa sa pinaka-nakakalason na lugar sa Asya. Ang mga lokal ay nagkukwento ng karanasan sa kanser na parang nagbabahagi ng family recipe. Sinusuportahan sila ng datos. Sa huling bahagi ng dekada 90, mahigit doble ang kaso ng kanser kaysa pambansang average. Pinakamalalang apektado ang mga bata. Noong 2014, isa sa 5 kabataan ay may immune disorder. Sa ganitong bayan, di mo kita ang tunay na panganib at di mo ito maiwasan. May mga pagbabagong nangyari na rin. May water filter na sa mga paaralan at ginamit ang milyon-milyong tulong mula ibang bansa sa paglilinis. Pero may epekto pa rin. Dito, ang panganib ay hindi bigla ang pangyayari, parang ingay lang sa paligid.
Tuloy lang ang buhay hanggang hindi na. Lumusot sa ilalim ng lupa ang miluso para ikalat ang lason. Hindi kailangang malalim ang kuweba para pumatay. Minsan, sapat na ang pagpasok mo lang sa loob. At dito na tayo sa numero 1. Kuweba ng Kitum sa Kenya. Hindi ito ang pinakamalalim, halos 3,000 talampakan lang, pero ang laman nito ang talagang nakakatakot. Noong 1981 Pranses ang pumasok at di naglaon ay namatay sa matinding paghihirap. Pagkalipas ng 7 taon, isang batang Danish ang nakaranas din ito. Hindi ito malas, ito ang tatak ng kuweba. Bakit may namamatay? Gayong malaya namang nakakalabas-masok pati mga elepante. Pero ang kuweba ng Kitim ay tahanan din ng mga Egyptian fruit bats at ang kanilang dumi ay may dalang mas malalang sakit kaysa anthrax, ang Marburg virus. Ang fatality rate ay umabot hanggang 88%. Posibleng nasinghot ng 2 biktima ang virus mula sa pinulbos na dumi ng paniki sa sahig ng kuweba. Kamatayan sa paglanghap ng alikabok ng paniki, parang isa pang dahilan para hindi dayuhin ang kuweba. Karaniwang mahilig sa panganib ang mga explorer ng kuweba pero kahit sila ay umiiwas sa Kitum. Walang bakod o babalang karatula sa paligid ng kuweba at hindi na rin kailangan. Alam na ng lahat ang naghihintay sa iyo sa kuweba. May 88% tsansa kang mapasama sa isang kakaibang tala sa medisina. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ng notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at makikita tayo muli sa susunod sa MathPack.